May isang lugar daw, ayon sa mga kwento, na sinasabing puno ng gold nuggets, lalo na sa mga mapuputing bato na tinatawag na quartz. Ayon sa mga nakaranas na raw pumunta roon, ang quartz ay madalas na palatandaan ng pagkakaroon ng ginto dahil dito raw kadalasang dumadaloy o nakakapit ang maliliit na piraso ng gold nuggets. Kaya para sa mga treasure hunter, kapag nakakakita ka ng quartz na may kakaibang kulay o bitak, posibleng may nakatagong kayamanan sa loob nito. Bukod pa rito, sinasabi rin na may nakatagong treasure sa lugar na iyon dahil sa mga batong may nakaukit na palatandaan o marker. Ang mga marker na ito ay hindi basta-basta lang ukit. Ayon sa mga eksperto at matatandang kwento, ang mga ganitong marka ay ginawa ng mga sinaunang tao o dating nagtatago ng kayamanan upang magsilbing gabay. Maaaring ito ay hugis krus, palaso, bilog o kakaibang simbolo na may tiyak na kahulugan. Halimbawa, may mga nagsasabi na kapag ang marka ay palaso, itinuturo nito ang direksyon kung saan dapat maghukay. Kapag namang bilog o uka, maaaring ibig sabihin ay malapit na ang treasure o may lalim na dapat sundan. Ang ibang marka naman ay babala na maaaring may panganib o bitak sa lugar. Kaya hindi lahat ng nakaukit sa bato ay sinyales agad ng ginto. Kailangan pa rin ng tamang kaalaman at pag-iingat. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng quartz ay may ginto at hindi lahat ng marker ay tunay na palatandaan ng kayamanan. May mga natural na hugis ang bato na akala ng iba ay ukit pero gawa lang pala ng kalikasan. Kaya ang isang tunay na treasure hunter ay hindi lang umaasa sa tsamba kundi gumagamit din ng kaalaman, karanasan at minsan ay mga kagamitan tulad ng metal detector. Sa huli, ang paghahanap ng treasure ay hindi lang tungkol sa ginto o kayamanan. Isa rin itong paglalakbay sa kasaysayan, pasensya at tapang. At kung totoo man na may nakatagong yaman sa lugar na iyon, ang tunay na kayamanan pa rin ay ang kaalamang natututunan at ang karanasang nakukuha. Sa lugar na ito, makikita ang napakaraming marker o palatandaan na nagsisilbing ebidensya na may nahukay na rito noon. Ayon sa mga kwento ng matatanda at dating treasure hunters, ang mga marker na ito ay ginagamit bilang gabay sa paghanap ng kayamanan. Ngayon, marker na lamang ang natira dahil sinasabing matagal nang nakuha ang hinahanap na treasure. Ang bawat marka sa bato, lupa o puno ay may kahulugan. May nagsasabi na ang hugis krus, guhit o kakaibang ukit ay palatandaan